talakayin sa hapong ito ay tungkol po sa hematuria or pag-ihi ho ng may dugo. So, nagre-refer ho ito sa presence ng blood in the urine. Hindi ho ito disease itself but sign or symptoms ho ito ng isang underlying condition. No? And ang hematuria ho, pag umiihi kayo ng may dugo, can be classified into dalawang klase ho. Gross hematuria, yun hong kita nyo talaga yung ihi ninyo na bloody or minsan ho nagtiti-colored dahilan sa yung red ng blood plus yung yellow color ng urine. Pag pinagsama nyo ho yan, so magiging kulay tsaa. No? But there is also microscopic hematuria, meaning hindi ho visible yung blood with the naked eye, but nadidetect ho siya under the microscope. No? Of course, mas grabe ho yung gross hematuria than microscopic hematuria. Ang mga kadalasan hong dahilan ng bloody urine is, of course, nangunguna ho ang UTI, urinary tract infection. At usually ho, pag medyo umakyat na siya sa urinary bladder, we call it cystitis. Pero minsan ho, pag dito pa lang sa urethra, wala pa hong hematuria. Then, kidney stones. Pagka may nalaglag hong bato sa kidney, no? Nakakayod niyo ho kasi yung lining ng ating tissue ng kidney. So, ayun ho, trauma, pwede rin ho, at tumors or bukol. Another is glomerulonephritis. Ayan ho, umiihi din ho yan ng may dugo. Usually ho, yung matagal kayong nag-sore throat, hindi nyo ginamot, bumaba sa heart, causing rheumatic heart disease, then bumaba ho sa kidney, causing acute glomerulonephritis. Sa mga may polycystic kidney disease din po. Also, yung may BPH o yung may benign prostatic hyperplasia at yung may prostatitis, no? At yung may mga sickle cell anemia, hemophilia, also yung blood thinner pagka ho sobra. And sometimes may mga exercise-related strenuous activity. But usually, nawawala din ho yun pag di na nag-exercise. But yung pinaka-most common ho is kidney stones and UTI. Yan ho ang pinaka-common. At kailangan ho ito, ipinupunta nyo talaga sa doktor, no? Especially pag may nakita na kayong blood clot sa ihi, dugo, tsaka pag masakit ho sa pag-ihi, painful urination, or severe back abdominal pain. Dito ho sa may balakang, no? Usually ho, pag masakit yan, may kidney stone kayo. At pag nalaglag ho yan sa inyong urethra, masakit ho, napakasakit. And minsan ho, pag bumara yan, hindi ho lalabas ang ihi. So, inability to urinate. Pagka umabot ho sa kidney, may kasama pa hong fever with chills. Ayan ho, no? So, minsan ho, may history ng cancer, especially sa bladder or kidney. Pinaka-common hong diagnostic workup pwedeng gawin, pinaka-common is, of course, urinalysis. Makikita ho yan dyan, no? Whether it is macroscopic or microscopic hematuria. Aside from that, makikita na rin ho kung may mga protein, infection, or iba pa hong abnormal cells like kidney stone. Minsan po, nagpaparequest din kami ng urine culture, although seldom po if we are suspecting for infection. Blood test, so creatinine, tsaka blood urea nitrogen, also sinasabayan na rin ho ng CBC, and imaging, ultrasound, CT scan, or MRI. Now, ganito ho, sa ultrasound, sa CT scan and sa MRI, it doesn't mean na negative, wala kayong kidney stone, no? Kasi ho, napipick up lang yan ng imaging kapag ka ho, yung size ng kidney stone ninyo is what? Significant enough para ho ma-pick up nung tatlong imaging na yan. Ngayon, pagka ho pinong-pino pa yan at sandy, hindi ho yan mapipick up ng ultrasound, CT scan, and MRI. For example, may hematuria kayo, masakit ang pag-ihi ninyo, pagdating ng ultrasound, MRI, and CT scan, negative. So yung ibang symptoms nandoon, pero negative dito sa tatlong imaging. It is because the size is still so tiny. So ganun po yun. Para bang buntis, nagpa-ultrasound, negative. Pero
delayed na yung buntis ng ilang weeks. So, ibig bang sabihin, hindi buntis yung woman, no? So, buntis na ho, kaya lang, masyado pang maikli yung time. Hindi pa ho mapipick up ng ultrasound yung fetus. So, pagpalipasin nyo ang mga ilang weeks pa, magpa-positive na ho yan later. So, lagi hong ang problema is the size. Pagka ho, sobrang pino pa, negative pa ho yan. So, magpo-false negative result kayo. So, ganun ho. Hindi yung tiwalang-tiwala kayo, negative. May hematuria nga ho kayo Paano magne-negative? No? So, ganun po, no? Marami ho kasi akong nahahawakang pasyente na nagsuspecha daw ng kidney stone, pero wala naman daw kasi negative naman yung ultrasound. Hindi ho ganun, no? Hindi kayo magkakaroon ng simptomas, ibang simptomas ng kidney stone kung hindi ho siya positive. Ang isipin niyo ho, the size of the kidney stone is not significant enough para ma-pick up yung sound waves ng ultrasound. Yung and also CT scan and MRI, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na huwag kayong magpapalagay ng dye or contrast media. Pwede naman ho yun, ang diferensya lang, mas malinaw of course yung may contrast media. But of course, ang doktor ho, hindi naman ho yan nagbabase sa CT scan or MRI lang. So, kinokorelate ho namin yan sa simptomas ng pasyente. No, ang dapat nga ho, kayang mag-diagnose ng doktor ng walang mga test. No, paano ho kung nasa bundok kayo, hindi na makapag-diagnose ang doktor ng mga walang laboratories test. Tandaan nyo, pag magaling ang doktor ninyo, the doctor can stand alone to diagnose and treat you without all those laboratory tests. No? Ngayon ho kasi baliktad ang mga baguhang doktor. Sanay sila hindi makapag-diagnose ng walang backup ng laboratory. Hindi ho dapat ganun. No? Pang-ano lang ho yan. Pang-confirm lang ho yan dapat. No? But having a negative result is not a guarantee na wala. No? Tandaan niyo ho yan. And sometimes kung nagsususpetsa ho ng cancer, gumagawa din ho ng renal biopsy. No? Cytoscopy, ayun, direct visualization ho yan ng bladder using a scope. Pero very seldom naman ho yan. And of course, usually ho talaga dapat magbigay ng antibiotics, no? Kapag ho may hematuria. Kasi kung may kidney stone ho, then imposible hong walang UTI, no? Walang infection. Kasi ho, mai-scrape or makakayod ho ng stones. Kasi ang kidney stone ho, maano ho yan matalim, matigas. Hindi ho katulad ng gallstone na malambot at oily. So, kaya ho ito, nakaka-erode ho ito ng lining ng ating kidney tissues. So, mag-UTI ho pagka ganun, no? And itong stones na to, pwedeng mag-pass on their own or kailangan ng surgery or lithotripsy. But sa atin hong clinic, nakakapagpatanggal ho tayo niyan, sasama sa ihi nang wala hong opera. Sa mga may glomerulonephritis na umiihi din ho ng may dugo, it may require steroids, no? Tumors, siyempre ho, surgical removal, no? BPH or prostate issues, ayan, medication ho pag nailiit yung prostate. And also, kailangan ho i-treat pa rin yung, kasi ho ganito yun, pagka malaki ho ang prostate ng lalaki, ang prostate ho is an organ na nasa medyo latter part ng urinary bladder. Medyo nadadaganan niya ho kasi yung urinary bladder sa bandang dulo. So kaya ho, yung ihi ng male, paputol-putol, tsaka hindi ho nauubos. Kasi nga ho, nadadaganan. Kaya mas ihi ng ihi ho ang kalalakihan during gabi at night, no? Hindi ho sa morning. Pagka ho mas sa gabi, suspect on prostate problem. Even a single period of or episode ng hematuria ho should not be ignored, no? Kasi ho, it is important to rule out serious causes, especially sa mga older adults or sa mga smoker, no? Very high risk po sila sa urinary bladder cancer. At ang hematuria ho depends on the age, sex, and risk factor ng individual. At sino ho ba yung mga high risk group? Especially ho sa general population, yung may mga UTI, no?
yung may mga kidney stone, at saka men over 50 years old because of BPH. Exercise-induced hematuria sa young adults. Sa children naman ho, yung glomerulonephritis. Sa women, prone kasi ho ang women sa UTI kasi ho, shorter nga ho yung urethra ng kababaihan anatomically kesa sa male. And yung mga smoker or elderly, yan, bladder or kidney cancer must be ruled out also. Kung UTI ho ang cause, kadalasan may burning during urination, yung bang mahapdi, masakit ang pag-ihi, para hong balisaw-saw. May urgency. No? Minsan ho, hindi kayo umaabot sa CR. Frequency, madalas na pag-ihi. Lower abdominal pain, cloudy or foul-smelling urine. Yan ho, pagka UTI ang cause ng hematuria. And sa urinalysis, so, of course, it will show maraming WBC. Of course, treatment is antibiotic. Well, syempre ho, pag antibiotic, hindi naman ho makakabili ang tao ng walang antibiotic, ng walang reseta ng doktor. Kasi nga ho, pinaglalaroan ng tao yung antibiotic, iinom ng ilang peraso tapos ho, hindi tatapusin. No? Kaya o-form ho tayo ng resistant strain. So nagiging masyado na ho matapang ang mga lahi ng antibiotic ngayon dahilan ho sa ganyang ginagawa ng tao. Kaya hinigpitan na ho ang pagbili ng antibiotic para ho yung may reseta lamang para tinatapos ho yung pag-inom. Kung 2 weeks, 2 weeks. Kung 2 times a day, 2 times a day. Kadalasan ho, lalo na ho yung mga reseta sa ipin lang na binunutan. Amoxicillin na nga lang ho yung antibiotic, 1 or 2 piraso lang iinumin. Ginagawa hong candy. No? Pag nag-form ho kasi ng resistant strain yan, yun ho bang hindi natatalab kasi pinutol mo. Halimbawa, 100 yung mikrobyo, dapat 7 days. After 3 days, tininto mo na. Yung dami ng mikrobyo, 100. Natira ho yung sabihin natin 40. So yung 40 hong yun, pag hininto mo yung antibiotic mo, dadami ho uli yun. And the next time, ibalik mo uli yung antibiotic na yun, kilala na ho ng mikrobyo yun. So alam niya na ho para paano niya yun lalabanan. So, hindi na ho tatalab. Hindi lang ho sa inyo, pati ho sa ibang tao na gagamit noon. Kasi nga, ayon ho, no? Damay pati iba, hindi lang sarili mo. Kaya ho, for the benefit of everybody, kailangan may reseta ang pasyente before they can buy an antibiotic. Pagka bato naman ho, o nephrolithiasis or kidney stone, sudden severe flank pain or lower abdominal pain. Often ito nagraradiate sa groin, nasingit ho, no? Or minsan ho, nausea and vomiting. Ayun, pwede hong maging ganun. Nagsusuka, naduduwal. Ayan ho, kinokorelate ho ang ultrasound, CT scan, urinalysis, symptoms ng pasyente. Of course, for treatment, kailangan ho hinahydrate ang pasyente. Pain control kasi napakasakit ho niyan pag bumara. Sa kliniko, meron tayong protocol niya na hindi na ho kailangan ang opera. And kailangan ho ginagamot ang kidney stone kasi pag paulit-ulit hong na-erode niya yung tissue ng kidney, pwede hong mag-scar forming yun and masisira ho ang kidney, tataas ang creatinine, papuntang dialysis. And yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ito ho ay magno-nourish ng inyong kidney, protect your urinary tract, and may even support your body sa mga overcoming issues tulad ho ng hematuria or blood in the urine. Ang atin hong coffee ay enriched with 15 powerful natural ingredients that is carefully selected para ho makatulong to support our kidney health, to reduce inflammation and improve urinary function. At ito ho ay ang moringa, yung green tea, gotu kola, grapeseed, turmeric, ganoderma, acai berry, L-glutathione, and CoQ10. No? Kaya ho, panglahatan ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Wala hong comorbidities na hindi ho matutulungan dahilan sa dami ho ng powerful ingredients na meron siya. And for those suffering from UTI, kidney inflammation, stones, or even just an unexplained blood in the urine, which is hematuria, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee is your daily defense, no?
So, yung pag-inom niyo ho araw-araw, protection niyo na po yun. Hindi lang ho kayo binibigyan ng energy, sinusuportahan pa ho ang kidney filtration, blood vessel integrity, pinatitibay ho yung mga ugat, and para ho mag-heal yung mga gasgas na nagawa ng kidney stones. Kaya ho, do not wait until symptoms get worse. Start protecting your kidneys naturally with every cup of Dr. Irene Lim's herbal coffee. And isa ho sa